Kaya ito, pakinggan natin si Sal Panelo kung anong masasabi niya patungkol dyan sa mga pinagre-resign na yan. Ito, galing to sa gabineteng matatag ni Pangulong Duterte. Tingnan natin kung ano masasabi niya. Kasunod ng panawagan ni Pangulong Marcos Jr. ng courtesy resignation sa kanyang gabinete, binanatan siya ng isang dating opisyal ng palasyo na nagsabing mahina ang kanyang liderato. Samantala, tiwala rin ng opisyal na panalo si VP Sara sa impeachment dahil hindi raw babanggain ng mga politiko ang sentimiento ng taong bayan. Si Carlo de la Peña sa balita. Ang tingin talaga sa kanya, mahina ang liderato niya at pinapatakbo ito ng mga nasa likod niyang either kamag-anak o kaalyado. Tanga talaga. Talagang itong mamang to, puppet. Oo, kung mas matalino pa nga yung puppet dito. Yung puppet walang utak pero matalino yun. Ito putahin to tao. Tao pero puppet eh. Ito talaga wala talagang kaalam-alam to. Tingnan mo, mukha siyang tanga dun sa interview nila ni Katunying. Sino nakaisip nun? Putya ina, ikaw ba? Papapayag ka? Na gagawin mong tanga yung sarili mo sa interview? Ikaw mismo nag-initiate? May utak ba yung mga gagawa ng ganyan? Tsaka sinong tanga ang magsasabi na you are doing a good job tapos pinagre-resign mo lahat yung mga yung mga gabinete mo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, this happened during Abalos time. And same apple ito, mga bossing. Itong resignation na to, pusta tayo wala ito. Ginagawa lang nila ito para lang malihis yung usapan. O at least they are trying dahil nga makakapal na mga mukha nito kahit ilang beses sumablay itong kumag na to. Walang pakialam yan. Putang ina, wala nang kaluluwa yan eh. Walang hiya yan. Kumbaga sa sa tao, ang vitamins niyan, morphina at saka anesthesia. Makapal lang mukha, kahit kurutin mo yung mukha niyan, hindi na mararamdaman yan eh. Kahit magmukhang tanga sila ngayon eh. Sanay na silang magmukhang tanga kasi yun talaga yung standards ng trabaho nila eh. Tingnan mo si Claire Castro. Araw-araw ginagawang tanga ni Eden. Putangin nang yan. Kuha pa rin ang kuha ng tanong kay Eden. Ganong kakapal ang mukha niya ni Castro katulad nito amo niya. Kaya din siya nasisira. Ito ang naging komento ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa uri ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod ito ng naging panawagan ni Marcos Jr. ng courtesy resignation sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Sa loob daw kasi ng 3 taon ay hindi natutukan ng maayos ng kanyang administrasyon ang mga tunay na isyong kinakaharap ng bansa tulad ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kriminalidad at mga iligal na droga. Masasabi natin na if I am a foreign investor, kaya bagsak na bagsak yung foreign direct investment natin eh. Kung ako ang foreign investor, makikita ko yung leader ng pupuntahan kong bansa ganito. Kalambot, putang ina parang bulak. Mantakin mo as easy as ikaw ang naglagay sa tao, kaya mong tanggalin yan. Di ba? Disposable. Lahat ng posisyon sa gobyerno, lahat ng inilalagay mo dyan, replaceable. Ikaw ang boss eh. Mantakin mo as simple as tatanggalin kita because you are not performing. Hindi niya kayang gawin. So mahina. Walang bayag, walang backbone. At walang kaalam-alam, mga bossing. Bakit pa ako mag-invest sa Pilipinas? Kung yung bansa na to, wala matinong leader. Droga. Isa sa mga dahilan nito ang pagpili niya ng mga miyembro ng gabinete na may mga pagkakataong pumapalpak sa kanilang ginagawa kaya nasisira siya sa mamamayang Pilipino. Kaya hindi rin naiwasang maikumpara ni Panelo ang uri ng pamumuno ni Marcos Jr. sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero si Duterte, no courtesy resignation, he will fire you. Pagpasok pa lang ng isang kabinete, minura niya na eh. You're fired! Ganun siya. Yun ang ibang klaseng leader yun. Ang harap-harapan.
Samantala pagdating sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay naniniwala ang dating palace official na iisiping mabuti ng mga senador na tatayong Ayan. O, di ba? Plain and simple. Si Pangulong Duterte, sabi ko nga sa inyo noong mga panahon na hirap si Pangulong Duterte maghanap ng mga cabinet secretaries kasi lahat yan, merong lahat yan, merong mga personal na agenda yan. Nung hirap na hirap siya at nag-iisip siya kung sino yung mga ilalagay niya mga cabinet secretary, alam mo sinong nag-advise sa kanya at kinausap niya? Pumunta siya kay Pastor Apollo Kibuloy at si Pastor Apollo Kibuloy ang nag-advise sa kanya, kunin mo yung mga uniformed personnel, yung mga retired military personnel. Why? Because they are yes man. Ibig sabihin, when you ask them to do something, they'll just do it. Kung whatever it takes, whatever happens, they will just do it. Result-oriented ang mga yan. Oo. So, ayun ang ginawa ni Pangulong Duterte. Pinagkukuha nga niya yung mga magagaling na mga retired military kahit hindi nila alam yung trabaho, considering na may mga empleyado naman yan O basta ilagay mo na leader dyan, matapang. Yung hindi uncorruptible. O ayun, pinaglalagay niya. Hindi ba? Ano nangyari sa gabinete ni Pangulong Duterte? Pag meron siyang gustong ipatupad, hindi ba? Ganito gusto ko. Magdagdag ng sweldo sa mga pulis at sundalo. Wala tayong pera. Anong walang pera? Huwag kayong magnakaw, may pera tayo. O kita mo, nairaos niya. O pandemic, o kita mo, nairaos niya. O yung gera, o kita mo, nairaos niya. Yung mga bagyo malalakas, yung mga pagputok ng bulkan, o kita mo, nairaos niya. Wala tayong kakampi na Amerika, wala tayong kakampi na EU, o kita mo, nairaos niya. Alam mo kung bakit? Political will. Kasi matibay ang sandigan. Matibay magdesisyon ng presidente ng Pilipinas. Hindi putyo-putyo. Hindi ba? O ito, katulad nito, pakinggan naman natin itong balitang ito. Hindi yan. O itong balitang ito. Palaban na may respeto. Tangina, paano naging palaban yan? Paano naging palaban yung ulul na yan? Hindi niya kayang kumprontahin kung hindi niya kayang i-identify alin sa mga gabinete niya at sa mga ahensya ng gobyerno yung hindi nagpe-perform kaya mababa yung trust rating niya. O hindi ba? O pakinggan natin. Palaban na may respeto, yan daw ang uri ng Pangulong mayroon tayo ngayon ayon kay Palace Press Officer Tangin na talaga, no? Antindi talaga nito ni Ito ang sabi ni ni Palace Press Officer Secretary Claire Castro. Kasunod yan ang pagpapahain ng Pangulo ng courtesy resignation sa mga miyembro. Yan ang sabi daw ni Claire Castro. Sabi ko sa inyo Si Claire Castro, bigyan mo yan ng hamburger na ang palaman bubog. Basta si Bongbong Marcos ang gumawa, puta kakainin yan. Tapos habang dumudugo yung bunganga niya, sasabihin niya safe na safe ito. At ito ang pinakamatasarap na sandwich sa buong mundo. Puta yung aso, di ba? Meron daw respeto. Si Marcos. Putang ina niya, sinira nga nila yung simbahan ng KOJC, may respeto ang hayop na ito. Sabi ko nga sa inyo, masahol pa sa aso ang tingin ko sa taong yan Mas mababa pa sa dagang kanal na may galis Ang tingin ko dyan kay Bongbong Marcos, matapos niyang babuyin ang isang religious organization. Dahil lang yung religious organization na yun, isang buhay na halimbawa ng kahinaan mo, na ikaw, ang tagal-tagal nyo ng bilyonaryo, wala kayong ari-arian katulad ng mga ari-arian ng KOJC. Kaya gusto nyong kamkamin, yung mga ari-arian nila, mga kupal kayo, ginawa nyo yun para lang dyan, para lang kamkamin yung mga ari-arian nila. Mga hinayo pa kayo, tapos may respeto ka? May respeto kayo? Anak ng tinapay talaga to si Claire. Sabi ko nga, di ba, si Claire Castro, bigyan mo ng baston na gawa sa tae. Sasabihin niya na yun ang pinakamagandang baston sa balat ng lupa. Ng kanyang gabinete. Ayon kay Castro, matagal na raw sinusuri ng Pangulo ang kanyang gabinete. Iimbestigahan ang pagkakasangkot ng mga opisyal sa korupsyon. Matagal nang sinusuri? Paano?
Hindi pwedeng sinusuri lang tapos lahat puro salita lang. At iba pang mga anomalya, at kung mapatunayang hindi na nagiging asset ng gobyerno ang sino man sa kanila, ay tsak daw na tatanggalin sa pwesto. Bibigyan din daw sila ng pagkakataong magpaliwanag sa kanilang pagkukulang bago magdesisyon ang Gago, di ba? Gago, di ba? Tinan mo. I am the President of the Philippines and I'm requiring all of my cabinet secretaries to tender their resignation. Maganda nga sana. To tender their irrevocable resignation. Because I want to listen to people. Gago, kung nakikinig ka talaga sa tao, ikaw ang dapat umalis. Tanga, kahit iwan mo lahat ng cabinet secretary mo. O iwan mo lahat ng mga cabinet secretary. Gusto mo ilagay mo si Trillanes tsaka si Lariga doon sa pinakamataas na posisyon Okay lang, basta mawala ka. Palitan natin yan ng mas maayos na leader. Sabi ko sa'yo, magiging matino yung mga tao na yan. Pero kapag ikaw bilang mahinang nila lang, nilagay mo yung mga yan, tinan mo pinapaalis niya. Tapos ngayon sinasabi niya, pag gagawin daw niya na sulat itong mga cabinet secretary at sabihin kung ano yung mga ginawa nilang mali at ginawa nilang kasalanan. Putangin na yan. Ba't hindi ikaw ang magpunta sa isang ahensya, i-evaluate mo, and then yung makikita mo, halimbawa, sabi ko nga sa inyo, punta ka Department of Agriculture. Yung mga tao dyan, walang ginagawa. O ikaw mag-evaluate on your own. Pa-explain nyo sa akin, ba't wala kayong ginagawa dito? Di ba ganon? Hindi yung i-explain mo sa akin bakit ka dapat magstay. I-explain mo sa akin ano ang mga naging kasalanan mo, bakit kailangan kitang tanggalin. At tingnan mo yung sinabi ng gunggong. Sa kanilang pagkukulang, bago magdesisyon, bibigyan din daw sila ng pagkakataong magpaliwanag sa kanilang pagkukulang. Bibigyan daw niya ng pagkakataong magpaliwanag sa kanilang pagkukulang? Gago pala talaga to Umalis yung mga yan, hindi din naman nila alam kung ba't sila aalis Basta lang sinabi mo na mag-resign sila, kaya sila nagre-resign. Halimbawa ko, si Larry ka dun. Larry, nag-resign ka. Bakit ka nagre-resign? Sabi nyo kasi. Anong reason? Anong kasalanan mo? Tangina, hindi ko nga alam Ikaw tong pa-resign ng pa-resign Tapos tatanungin mo ko kung anong naging pagkukulang ko. Siyempre sasabihin ko sa'yo, wala akong pagkukulang. Tanga ka ba? Halimbawa si Boying. Sir, I am tendering my resignation. Okay. Why are you tendering your resignation, sir? Because you said so. We serve at the pleasure of the president. You said that we need to tender resignation. That's why I'm tendering my resignation. Okay, so what have you done? I don't know, sir. So what are the negative things that you've done? For me to accept this. Actually, sir, wala. Nag-resign nga lang ako dahil sinabi mo. If that's the case, di balik ka na sa posisyon mo. Di ba ganun ka bobo Ang inang yan, sabi ko, gagawa lang kayo ng istorya yung pantanga pa Hindi kayo makakalusot sa mga Duterte. Wala na, laos na kayo. This remaining 3 years of your term, napaalis na kayo. We are just waiting for you to leave the office. Yun lang talaga. If there's something that we are excited about this next 3 years, that's when the time comes that you are getting out of Malacanang. Yun yung talagang excited kami. Pero sa mga gagawin mo tungkol sa ekonomiya, mga gagawin mo wala na yan. You could have done it, or you should have done it noong 2022 pa, noong pagkapanalo mo. Kung wala kang nagawa sa 3 taon, there's no way na may magagawa ka pa sa panibagong 3 taon. Ang ikli-ikli na nga ng term ng isang presidente. Mantakin mo si Pangulong Duterte, 6 na taon yung kanyang termino. Bitin na bitin pa kami. Bitin na bitin kami sa 6 na taon. Kulang na kulang. Gusto nga nila i-extend Mantakin mo ikaw, meron kang 6 na taon, sinayang mo yung 3 taon. Anong significant ang magagawa mo? Anong malaking magagawa mo sa loob ng 3 taon na ikababago ng buhay namin? Wala. Inaantay na lang namin. Alam mo, ang pinaka magagawa mo para sa bayang Pilipinas, yung pag umalis ka na dyan sa pamahalaan. Yung sa pag-alis mo sa June
2028, pag alis mo ng Malacanang, yun ang pinakamagandang nangyari sa bayang Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Wala nang iba pang mas gaganda dun, sir. Oo. Kaya nga sabi ko nga kung gusto mo na ngayon pa lang mas sumaya tao sa'yo, ngayon pa lang gusto mo na talagang palakpakan ka ng taong bayan, ngayon pa lang talagang malaman, mabawi mo man lang yung mga kasalanan mo na sa nakaraang 3 taon. Mag-resign ka ngayon, umalis ka, umuwi ka na, tapos kahit si ano na ilagay natin dyan, kahit yung nagtitinda ng tahong dun sa palengke, ilagay natin dyan, pwede na yun. Baka mas matalino pa sa'yo yun. Basta wag lang ikaw, wag si Amy, wag yung mga anak mo. Basta wag lang yung lahi nyo na mga kawatan. Okay na kahit sinong umupo dyan. Puta, gusto mo ilagay na natin dyan si Dilima para lang matapos na. Puta, ganun na kami kadesperado, sir. Oo, magkakaroon ka lang ng silbi sa bayang Pilipinas kapag ka nag-step down ka na. So, kung matapos mo tong 3 taon mo pa, kung buhay ka pa niyan, humihinga ka pa, at okay na, kahit wag ka nang magdala ng kahit dali mo na lahat ng gamit ng Malacanang kung gusto mo, kaya sa'yo na yung Malacanang. Wala na kayong problema. Total, mga patay gutom naman kayo sa Malacanang. Gusto niyo sa inyo na yan. Okay na, kahit isasogo na lang namin yung susunod na presidente. Si Inday Sara, kahit sasogo na lang mag-opisina, okay na yan. Bago magdesisyon ang Pangulo. Huwag po nilang isipin na magkakaroon ng stability o anumang komosyon. Diba? Kagulo. Gago. Ang ina mo, wala naman kami iniisip, tanga. Wala na kami iniisip. Ano ka ba? Wala kayong kukwenta-kwenta lahat dyan. Lalong-lalo ka na. Putangin na, hindi namin kayo iniisip. Oo, kami, ang ginagawa na lang namin, ini-expose na lang namin yung mga kabulastugan nyo. Pero yung may iniisip mo, natatakot tong tao dahil baka magkaroon ng gulo. Gago, matagal na magulo. Nung umupo kayo dyan, nagkagulo na. Ano pa ikakatakot natin? O natatakot ang tao dahil baka magkaroon ng instability. Gago, matagal na tayong pabulusok Pinagsasasabi mo. Tuhan, dahil ito po ay bibigyan lamang po kayo ng mga tao na nanarapat sa pwesto. Tarantado. Bibigyan mo kami ng tao na nararapat sa pwesto. Tangina niyan, tapos ang mag-hire sa tao na yan, tanga na si Bongbong. Putsang ina, anong kinaibahan yan? Pag nag-hire yan ng tao, kung gaano siya katanga nung hinire niya yung mga tao ngayon, kaya hindi nag-click yung gobyerno niya, I am sure, parehas na proseso yung gagawin niya. Maaaring yung asawa niya yung isa sa mga mamimili. So, ganun pa din. Mga kolokoy pa din yung ilalagay niya dyan. Anong pinagbago nun? Hindi ba? Palitan mo yung bulok ng isa pang bulok, ine-expect mo na magbabago? Wala na, Claire. Ano ka ba? Pinagsasasabi mo. Ang Pangulo ngayon ay isang palaban na may respeto. Utang ina, saan kumukuha ng kapal ng mukha talaga to, no? Palaban na may respeto? Palaban saan? Tangina, kung palaban ka, hinarap mo si Boying Rimulya at sinabi mo sa kanya, Boying, tender your resignation. I want a clean slate in the Department of Justice. Resign now. Wala nga siyang ganun Tapos may respeto? Paano may respeto? Meron bang may respeto na ganyan? Putsang inang yan. Lahat halimbawa ako nagtatrabaho ako ng maayos. Hindi ako katulad nung ibang mga sekretary ng Pilipinas na puro kawatan. Halimbawa yan, si Solidum. Si Solidum ng Department of Science ba? Yan, si Solidum. Putsang tinu-tinu niyan. Yun na lang ang matino sa gabinete mo Tinanggal mo, pinag-resign mo pa. Nasaan yung respeto doon? Ni hindi mo ako i-evaluate. Ni hindi mo inaalam kung ano na ba yung nagawa ko sa ahensya ko. Basta na lang pinag-resign mo ko. Tapos ganun-ganun na lang. Bigla na lang may kapalit na ako. Nasaan ang respeto doon? Ang respeto, Claire, kinakausap mo yung tao at sinasabi mo sa kanya, sa mukha niya, kung ano yung problema at pagkukulang niya. Para kung meron siyang dahilan, may reason siya,
at mali ka doon sa mga paratang mo sa kanya, maririnig mo. Ito hindi. Ayaw ko silang kausap. Ganito yung mga mata pobre. Lahat ng mga katulong sa bahay, palitan. Sir, mababait. Paano yung mga nagluto? Wala akong pake. Palitan lahat yan. Wala kasing mga personal na attachment si Bongbong Marcos doon sa mga gabinete niya. Hindi katulad ni Pangulong Marcos Pangulong Duterte na yung mga gabinete niya, importante sa kanya. Si Marcos, ang tingin lang niya sa mga gabinete niya are just people. Katulad din natin ng mga Pilipino, wala namang pakialam sa atin yan eh. Ganon din sa gabinete. Pinakita niya na wala siyang pakialam. Whether you're performing or not, my trust rating is going down, lahat kayo must go. O, tapos mag-hire kayo ng tao. Sinong ilalagay natin dito, Mr. President? Ewan ko, bahala kayo. Di ganun din. Walang respeto. O, hindi ba? Yan ang kaya sabi ko sa inyo, itong si Claire Castro, wala to. Wala talaga to, mga bossing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikita.